Isang madaling araw ng March 18, 1990, habang abala ang buong Boston, Massachusetts para sa St. Patrick's Day celebration, may dalawang lalaki ang kumatok sa pintuan ng isang museum na naka-uniforme na mukhang pulis at may dalang lihim na hindi inaasahan. 13 obra ang nawawala sa loob ng museum. Walang nahuli pero ang halaga ng mga ninakaw umabot sa mahigit $500 million. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung nasaan ang mga iyon. Pero ang tanong na nakakarami, bakit parang alam ng mga magnanakaw ang pasikot-sikot sa loob ng museum? Bakit hindi lahat ng mahalagang painting ay kinuha nila at posible kaya isa itong inside job? Sa episode na ito, susuriin natin ang mga teorya, tanong at sikreto sa likod ng isa sa pinakamalaking kaso ng art theft sa kasaysayan ng Amerika. Kung mahilig ka sa mga kasong tila imposibleng maresolba, paki-like, share ang video at subscribe na sa Tagalog Mystery Hub. Dito, binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng katahimikan. Ang Isabella Stewart Gardner Museum ay tinayo sa pangunguna ng art collector na si Isabella Stewart Gardner. Layunin nitong ipakita ang kanyang personal na koleksyon ng sining. Binuksan ito sa publiko noong 1903 at patuloy niyang inayos at dinagdagan ang mga likhang sining hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1924. Iniwan niya ang museum na may $3.6 million na pondo at may malinaw na bilin sa kanyang testamento. Hindi maaring baguhin ang ayos ng kanyang mga artwork. Hindi rin pwedeng magbenta o bumili ng bagong koleksyon. Pagsapit ng dekada 80, humina ang pondo ng museum. Wala itong sapat na aircon system, insurance at kailangan na ng ayos ng gusali. Noong 1982, natuklasan ng FBI ang isang plano ng mga kriminal sa Boston na pagnakawan ng museum. Dahil dito, gumastos ang pamunuan para ayusin ang seguridad. Naglagay sila ng 60 motion sensors at 4 na CCTV cameras sa paligid ng gusali pero walang CCTV sa loob dahil mahal ito at ang tanging paraan para makatawag ng pulis ay sa pamamagitan ng panic button sa security desk. Noong 1988, isang independent na consultant ang nag-review ng seguridad ng museum. Ayon sa kanya, pasok naman sa standards pero kailangan pa ng improvements. Nagrekomenda rin ang security director ng Museum of Fine Arts ng karagdagang seguridad pero dahil sa kakulangan sa pondo at bilin ni Gardner na huwag baguhin ang original na disenyo ng museum, hindi ito inaprobahan ng Board of Trustees. Tumanggalin silang dagdagan ng sahod ng mga guard. Konti lang ang sweldo na halos minimum wage. Kaya naging bukas sa sekreto sa mga gwardya ang mga kahinaan ng seguridad. 2 gwardya lang ang naka-duty sa Isabella Stewart Gardner Museum. Sina Rick Abbott, 23 years old at Randy Hestan, 25 years old. Regular si Abbott sa night shift pero unang gabi ni Hestan sa night duty. Ayon sa patakaran, isa sa kanila ang iikot sa gallery gamit ang flashlight at walkie-talkie habang ang isa ay nakaupo sa security desk. Pag-ikot ni Aba, tumunog ang fire alarm sa ilang silid pero wala siyang nakitang usok o apoy. Madaling araw ng March 18, 1990, huminto ang isang sasakyan sa gilid na pasukan ng Isabella Stewart Gardner Museum sa Boston, Massachusetts, USA. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang susunod na shift. Napansin nilang walang sumasagot sa buzzer kaya tinawagan nila ang security director na makapasok ito gamit ang susi. Walang tao sa watch desk. Bumaba ang 2 lalaking naka-uniforme na parang mga polis at pinindot ang buzzer ng museum. Sabi nila, may iniimbestigahan daw silang kaguluhan. Humingi sila ng pahintulot na makapasok. Tinawag niya agad ang mga polis sa halip na sundin ang tamang protocol. Pinapasok ng gwardya ang 2 sa employee entrance. Pagkapasok, pinakiusapan siyang lumayo sa watch desk at doon na nagsimula ang lahat. Ilang saglit lang at sa paghahanap, natagpuan ng mga pulis ang 2 gwardya na nakaposas at nakagapo sa basement. Tumagal ng 81 minutes ang buong operasyon. Sa panahong iyon, walang tumunog na alarm at walang sino mang nakahadlang. Sa dulo, bitbit ng mga magnanakaw ang 13 mahalagang artworks mula sa koleksyon ng museum. May motion detectors ang loob ng museum kaya naitala ang galaw ng mga sospek. Karamihan sa mga ninakaw ay mula sa Dutch Room, kabilang ng mga sikat na painting ni Rembrandt tulad ng Christ in the Storm on the Sea of Galilee at A Lady and Gentleman in Black na literal nilang ginupit mula sa frame. Kinuha rin nila ang The Concert ni Vermeer, Landscape with an Obelisk ni Flink, isang sinaunang Chinese bronze beaker na tinatawag na Gu at isang maliit na self-portrait etching ni Rembrandt mula sa gilid ng isang aparador sa Short Gallery. Sa parehong palapag, 5 Degas drawings at isang bronze eagle
Delfinial naman ang ninakaw. Sa Blue Room, kinuha rin nila ang Chester Tony ni Manet bago sila tuluyang umalis. 2 beses pang bumalik sa loob ang mga magnanakaw para maglabas ng mga obra. Bandang 2:45 AM sila tuluyang umalis. Dala ang bilyong halaga ng sining. Habang sila'y tuluyan na nakatakas, ang 2 gwardya ay nanatiling nakaposa sa basement hanggang dumating ang mga tunay na polis. Bandang 8:15 AM na. Pero ang tanong, paano nakalampas ang mga magnanakaw sa lahat ng security system na para bang may alam sila sa loob? At bakit nga ba hindi nila kinuha ang ibang mas mahal na painting? Makalipas ang ilang taon mula nang mangyari ang pagnanakaw, muling naglabas ng pahayag ang FBI Boston sa anibersaryo ng insidente. Ayon kay Special Agent in Charge Jody Cohen, patuloy pa rin ang investigasyon at hindi nawawala ang layunin ng FBI na mabawi ang mga likhang sining. Hinihikayat pa rin ng mga investigador ang publiko na tumulong dahil sa tagal ng panahon, hiniling nila na balikan at kilalanin muli ng mga tao ang itsura ng mga ninakaw na obra. Posibleng kahit sino ay may hawak ni peraso ng kasagutan sa loob ng maraming taon. Naging palaisipan ang pagnanakaw sa Isabella Stewart Gardner Museum. Aabot sa $500 million ang halaga ng mga ninakaw na obra at hanggang ngayon, wala pa rin natatagpo ang ebidensya o naarestong mga sospek. Ayon sa FBI, isang grupo ng mga kriminal ang posibleng mula sa Boston Mafia ang nasa likod ng krimen. May mga teorya din nagsasabing may koneksyon ng ilang kilalang gang leaders tulad ni na Robert Gentile, Robert Guarente at Carmelo Merlino. Isa pa sa mga pinaghihinalaan ay si Whitey Bulger pero walang matibay na ebidensya laban sa kanya. May mga nagsabing dinala raw ang ilang obra sa Ireland at posibleng napunta sa IRA. Habang patuloy ang investigasyon, maraming pangalan na nadawit mula sa dating security guard na si Rick Abbott hanggang sa art thief na si Miles Connor at con artist na si Brian McDevitt. Sa kabila ng lahat ng impormasyon, clue at teorya, nananatiling misteryo kung sino talaga ang may gawa ng pagnanakaw at kung saan na ngayon ang mga nawawalang obra. Maraming pangalan ang lumutang at maraming haka-hakang nabuo. Pero sa kabila ng lahat ng investigasyon, raid at pabuya, wala pa rin naaresto, wala pa rin nababawi. Kaya ang tanong na nakakarami, sinadya ba talagang hindi mahuli ang mga salarin o may mas malalim pang lihim sa likod ng mga nawawalang obra? Sa kasalukuyan, isa itong kwento ng isang halos perpektong krimen sa kasaysayan ng art museum sa mundo na hanggang ngayon ay hindi pa rin matuldukan. Hindi na lang itong simpleng kaso ng pagnanakaw, sina itong bahagi ng kasaysayan at ang misteryo ng sining at tao. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Tagalog Mystery Hub. Dito, binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng katahimikan. Hanggang sa muli, paalam!